Ngayon ay Sabado dito. So, off namin mag-asawa, Sabado Linggo eh. Ngayon, nagpa-off pa uli ako, day off, 2 araw. Para lang makapaglinis ako, general cleaning. Yung tinatawag nilang spring cleaning. Yung mga kalat-kalat na naipon ng winter. Kasi pag winter, ayaw mo lumalabas gaano eh. So, lahat ng mga basura mo, tinatabi mo lang doon sa may gilid ng bahay. Kasi nga, napakalamig eh. So ngayon, since okay na yung weather, mag-general cleaning ako. So nagpa-off pa ako ng 2 araw para lang magawa ko yung mga paglilinis na yan. Kasi ano eh, kailangan mo rin kasi magpahinga para sa susunod ko na namang work. So maglalaan talaga ako ng ilang araw para lang sa paglilinis. Ngayon, nahanap ko yung walis tingting namin, hindi ko makita kasi yun ang magandang panglinis sa labas eh. Alam mo yung pangkayod ng mga dumi sa lupa at saka sa mga sulok-sulok ng mga kahoy. Napakainam na panglinis yung walis tingting. Wala nang gagaling pa sa walis tingting. Pupunta ako ngayon sa may sa isang Asian store. Yung pupuntahan ko ngayon eh doon nakakabili ng mga maraming pagkain na Pilipino. Pang-Pilipino yung pagkain. Tsaka mga pang-Asian, mga Vietnamese food, Chinese food, Filipino food. Doon mabibili mo pati tuyo. Yung ano ba tawag doon, yung mga chicha corn, yan. Mga adobong mani, kung ano-ano pang mga pagkain Pilipino. Pati nga yung dilis nandun, pati yung mga itlog na maalat. So, doon ako bibili ngayon at doon lang ako nakakabili ng walis tingting. Kita nyo, may walis tingting doon. Doon lang ako nakakabili. Hindi ko alam kung meron patang isang store dito, ano din, Asian store. Nagbebenta rin ng walis tingting. Kaya lang maliit masyado yung store na yun. So kung may gusto pa akong biling iba, hindi ko mabibili. Yan, sasadyain ko pa ngayon yung walis tingting ko doon sa binibilhan ko para lang makapaglinis ako ng maigi sa aming likod, tsaka sa harap ng bahay. So yung 4 na araw na day off ko, ilalaan ko yun sa paglilinis sa labas ng bahay namin at pagbubungkal ng lupa sa garden ko. Kasi ilang linggo na lang magtatanim na ako sa labas. Naka-ready na yung mga punla ko. Excited na nga ako kasi ito yung ito yung mga buwan na malapit na ako magtanim, yung June, tsaka yung katapusan ng last week ng May. So ang dami kong itatanim na gulay. Usually yung tinatanim ko dito, yung mga hindi mo basta nabibili dito. Kagaya ng ampalaya. Yung bunga nabibili mo, pero yung dahon ng ampalaya dito hindi mo mabibili kasi ini-import lang naman yung mga ampalaya dito pag winter eh. So, kahit na pag summer may nabibili ka paminsan-minsan sa mga Pilipino, kailang sasadyain mo pa sila sa bahay nila, ang layo ng bahay nila. Sa gas pa lang, lugi ka na. Tapos hindi naman available anytime. Pero kung ako magtatanim, kahit na nung oras ko magluto, pag nag-start na silang magdahon at magbunga, kahit na nung oras kong gusto magluto, makakapagluto ako kasi nasa likod bahay ko lang. Tapos, ang mainam pa nun, pati yung mga kapatid ko nakakakuha. So yung mga 3 kapatid ko, 2 babae at 1 lalaki, nakikiharvest din sa likod ng bahay ko, lalong-lalo yung dahon ng ampalaya. Minsan nga, kinukulang pa kami eh. Kumbaga kulang pa yung dahon ng ampalaya sa aming 4. So ang ginagawa ko ngayon, ang gagawin ko ngayon, daragdagan ko yung tanim na ampalaya at saka yung kalabasa. May isang kaibigan nga ako sa trabaho na nanghihingi ng bulaklak ng kalabasa. Last year nakahingi siya. Ngayon, nagpapasupply siya sa akin ng once a week. Sabi niya, ate, baka naman gusto mo kong bigyan ng bulaklak ng kalabasa. Sabi niya, kahit isang beses lang daw sa isang linggo. So, dadagdagan ko rin yung kalabasa ko ngayon. Talagang dinagdagan ko yung punla ko. Para marami ako ma-harvest na bulaklak at mabigyan ko rin yung mga kapatid ko. Tsaka ako, mahilig ako sa bulaklak ng kalabasa. Paborito ko yun. Tsaka yung dahon ng ampalaya. So, excited na ako. Yung mga punla ko, halos tubo na lahat. Ang kailangan ko na lang, bungkalin ko yung likod kasi 1 week from now, magtatanim naman ako ng mais. Kailangan ko na magtanim na mais. Yung mais na tinatanim ko, hindi yung sweet corn ha. Kasi kung sweet corn lang, bibili na lang ako. Mas mura pa sa tindahan o sa pamilihan yung sweet corn. Ba't pa ako magtatanim? Ang tinatanim kong corn dito, yung galing sa Pilipinas.
yung malagkit. Wala dito nun. May nabibili ka dito yung binaga na siya tapos frozen. Ngayon, yung nung umuwi kami nung 2022, nakabili ako ng kaunting mais na galing sa atin, yung lakatan. So nakapagpatubo ako last year at nakapagluto naman ako ng swam. Swam ang tawag namin doon, swam sa Pampangan, yung ginisang mais. Lalagyan mo ng bawang, igigisa mo sa bawang at saka sa asin. Tapos ulam na siya. Lalagyan mo ng dahon ng sili, yun. O dahon ng malunggay. Yun ang pinaka-paborito kong pagkain sa Pilipinas, yung swam na yun. So magtatanim ako nito sa second week ng May. So isang linggo na lang. So ihahanda ko na yung pagtataniman ko ng mais. Hindi naman ganun karami kasi maliit lang yung garden ko sa likod. Pero susubukan kong gawing mas malapad. Lalawakan ko ng konti. Tignan ko yung ilang parte ng garahe namin na pinagpaparkingan ng sasakyan. Baka mabungkal ko yun. Ma-extend ko pa ng konti yung garden ko. Tapos bibili na rin pala ako ng lutong ulam. Kasi tinatamad ako magluto ngayon dahil mag-general cleaning ako, mapapagod ako. Wala akong time magluto ng ulam ngayon. Magsasain na lang ako ng kanin. Ayan, diyan kami pupunta. Kainin na kaya siya. Untay mo na lang ako dito? Sa akin naman. Oo. Kaya na. Sabi ko nga wala nang ganong tao, doon ka na lang magpark. Ayun. Uy. Bibili na lang ako ng lutong ulam kasi nakakapagod. Maglilinis ako, mapapasabak ako sa paglilinis at pagtutupi ng maraming damit kasi tutupiin ko yung mga damit namin sa cabinet. Mabuti na lang may mga spot ngayon. Dati punuan yan Ngayon may spot kami, makakapag-parking kami ng maayos dito ngayon. Hindi kami lalayo. Ayan, dyan kami bumibili ng pag mga Filipino food. Kagaya ng tuyo, dilis. Ayun, may bag. Kasi baka bibili pa ako ng plastic. So ito na lang. Buti na lang may bag. Parang masyadong malaki. Pwede na tong dalawang bag. ₱200. Value pack daw, ₱200. Kalahating duck, half duck. Yes. Magkano na ngayon ang kalahati? 22.40 after tax. Yung kalahati ngayon? Oo. O sige. Okay lang? Tumatanggap na kayong debit ngayon? Tumatanggap na kayong debit card ngayon? Oo. Mainam. Teka, kuha ko ng... Pati tip, tumatanggap kami. $9.69 na ba ngayon ng per pound? Yung barbecue pork, yung pula, $9.69 din. Minus 15% off. Barbecue ba yon? Oo, yung pula. Pero yun yung maliit lang, yung... Ganun kaliit. Sa anak ko lang Yan taas na yan, oo. Ito,
ito. Yan lang. Okay. Chat-chat ko na rin. Oo, thank you. Parang ang sarap mag-lechong paksiw, no? Ay, ito pala. Nakatingin ako dyan lang eh. Meron pa pala dito. Ano pa? Ay, ano? Shrimp ba yan? Hindi, hindi siya na kasi. 1099 plus tax. Eh, ito ba? Shrimp ba to? Shrimp ba to o pork? Pork ba to o shrimp? Hindi, ano yan? Ito yung shrimp, calamari yan. Ito, Szechuan pork. Binasa ko na half pork chop. Calamari ba to? Oo, 1099 plus tax. Yan, ganun din. Ganun din, pero Oh. hindi po to. Yung hipon na lang. Kalahati. Yeah. Yung isang pound lang. Ano pa? Bali, barbecue pork, duck, tsaka shrimp. Ano pa? Nakasale ba yung ano niya? Lechon? Hindi. Hindi. 9.99 ba kama? 969 Ang pound. per pound plus tax. Isa't kalahating pound nga. Kalahati. Gusto mo may ribs, walang ribs? Ito yung may ribs, ito yung walang ribs. Ito may taba, ayan konti lang ang taba. Eh, itong konting taba. Okay. ₱80. Pambalag. Apat na, Yun lang. ano pa? Yun lang. One, two, three. Barbecue pork. 58.59. Tap ko na lang. Pwede itong tap, di ba? Sauce, gusto mo sauce? Oo naman, Okay, syempre. may phone number ka na dito? Wala. Iniwan para sa loyalty points? Wala. Gusto mong mag-try? Para every time na bibili ka, mag-gain ka ng points, converted into cash, pwede mo i-redeem dito, pwede ganyan. Phone number lang bibigay ko? Phone number, tsaka name, surname tama. First and last name. Ah, okay. Okay. Maria Magdalena. Maria lang. Maria lang. So, nagbibigay na rin pala kayo ng points, ha? Maganda. Para every time na bibili ka, mag-gain ka ng points. Oh, sige. Mainam yan. Tapos bibigyan kita ng libreng shopping bag. Kasi bumili ako ng 58, 59. Oo. Kala ko pa man, libreng ulam na. Ito, ready na ito. Ah, sige. Ay! Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ito nga. Sige. Yun. Pumasok yan? Oo. Gusto mong sauce? Siyempre naman, kabayan. Ano, Mario Jose po yung ginoo. Yan ang masarap na ano. Kapampangan tayo. Yan ang nagpapasarap yung sauce eh. Resibo, gusto mo? Hindi. Hindi na. Hindi na? Okay, sandali kukuha lang ako ng sauce mo, ha? Dito na. Ay, yung sauce sa lechon ba yan? Pwede sa lechon. O, bigyan mo ako sa lechon para... Pwede sa shrimp. Saan ka na ngayon? Ano yung phone number?
0914-5771. Ah, yung chop mo lang. Okay. Bayad na siya? Okay. Iligay ko na sa loob ha, yung ano. Hindi lang, i-check pala ako. Bakit ba ayaw magpakuha nito? Okay. Salamat, kabayan! Okay, thank you. Salamat, Tiwa. Syukran, gracias, mercy. Lahat na, patis. Okay. Antong Pampanga terong na to? 600 pesos sa pera natin, no? Parang masarap. Ay, sorry. Okay, bagoong. Oh, regular. Bibili tayo ng bagoong. Ito isa yung luto na. Isa pa. So ano to? 360 pesos. Ayan, 360 pesos. Ito naman 280 pesos, mas maliit. Ayan, 280 pesos yung isang maliit. Yung patis nila medyo mura, oh. 120 pesos lang siya. 120 pesos. Sweet chili sauce. Parang wala na kaming chili sauce doon. 100 pesos. Tapos Mang Tomas, 160 pesos yung malaki. 160. Ito 100 pesos. Pang Shanghai. Ito pa, isa pa. 160 pesos. Wala, napasubo na naman nata akong bibili nito. Naghahanap ako ng bagoong isda. Yung tawag namin sa Kapampangan, alubebe. Walang alubebe. Ito hata. Hindi eh. Wala silang alubebe. Ayun to. Ito, bagoong balayan. 140 pesos. $140 pesos. Ayan. Okay na siya, 100 pesos. O, yung bagoong alubebe ang tawag namin dito. Bagoong balayan pala ito sa Tagalog. Ayan. Ito yung paborito ko. Ayan. I-try natin yung iba-iba. Ewan ko kung anong kaibahan ng dilaw dito sa Verde eh. Pero parehong balayan lang. Oh. Oh, merong bagong Bulacan, ginisang bagoong daw. $5 lang ginisa na siya. Ma-try nga to. Spicy yun eh. Ito yung sweet. Regular na lang ito. 200 pesos lang, pinakamura siya. Ma-try natin, bago siya oh. Wala nito dati eh. Soli natin to, mas mahal. Yan, ang mura niya, 200 pesos oh.
Introducing na produkto kaya mura siguro. Kuha tayo ng isang spicy. Ayan. Yung oyster sauce nila, yung maliit, 160 pesos. Yung malaki, 320 pesos. Eto, mura siya. 240 pesos lang oyster sauce. Naka-sale siya. Ayan, 240. Laki niya. Oyster sauce. Ito yung pinakamasarap na toyo para sa akin. Yung Kikkoman. Pero pinakamahal na toyo din. 440 pesos. Ito. 440. Oh, 298 lang yung silver swan nila. ₱120 yung toyo. Angel Cramsada, 80 pesos. Uy, mayroon silang sushi. Mukhang ang sarap. $10 lang siya, oh. 400 pesos. Parang ang sarap niya. Ito, 75 pesos. Leche plan, 400 pesos. Ano kaya to? Samkag. Shrimp samkag. Ano kaya to? Hindi ko lang nakita to. 200 pesos ang isa. Baka gusto ni Bunso ng ano, Magic Melt, 320. Saan kaya yung walis tingting? Ayun, nakita ko rin yung walis tingting. Ayan, magkano bang walis tingting nila? Tingting, ayan, 320 pesos. Ayan, 320 pesos, nakaputol na siya. Kuha tayo ng ano, yung maigpit. Ayan, para matagal gamitin. Isipin nyo, 320 pesos. Walis tingting lang. Ito, 160 pesos. Mu. Ito, chocolate, 160 pesos. 160 pesos, 3 piraso. Ganun din yung ano nila, Mu. Ayan. 160 pesos din. Ito, 100 pesos. May flavor, strawberry. Mura yung pangsigang nila dito, 40 pesos lang.
Yan, napakamura oh. Pinakamura yung pansigang dito. Sa ibang store, mas mahal to. Yan oh. 40 pesos lang ang isa. Yan. Bili ako ng 5. Gawin ko ng 6. Tingnan nyo yung lansones dito, ginto. Ayan o. Yan, yung dami na yan. Ano lang. 700 pesos na to. Ayan o. Ganyan lang siya karami. 700 pesos yung lansones. Yung lychee, longgan. Bibili ko nga ng Goldilocks yung anak ko. Ayan. Hindi ko alam kung magkano. Wala siyang price eh. Hindi ko alam kung magkano. Ano? Goldilocks Double Dutch. Bili ko ng isa. Hindi niya magustuhan. Makabili nga ng sushi dun sa bunso ko. 400 pesos oh. Ang mahal. Yung Yakult nila 230 pesos oh. 5 Yakult. Itong pork siopaw nila asado 520 pesos. 6 na piraso. ₱520 pesos. Ito 100 pesos. ₱100 ang isa. Ito yata yung ano, native na ano, chicken, no? Magkano siya? 320 pesos lang, oh. 320 pesos. Masubukan nga. Masubukan ko nga to. Mukhang ano siya, native na manok. 320 pesos lang, oh. Yan, 320 pesos. Kuha ko ng 2. Masarap adobo. Kuha tayo ng saging. Ayan, saba. 140 pesos ang isa. Nakasil pa yan. Isang supot. Saba to. Linagat saba nito. So, laga na siya. Nakabalat na siya. Steam na siya. So, iinitin ko na lang siya. 140 pesos ang isang supot. 5 yung laman na saging. Saba. Ayan. Okay. Bibili ako nito. Itlog na maalat. Dalawa. So, ang ano nila, 140 pesos din to. 180 pesos pala. 6 na piraso ng itlog na maalat. 180 pesos. Ayan. 180 pesos para sa itlog na maalat. Tapos yung itlog pugo nila 200 pesos. 2 dosena.
200 pesos. Ayan, itlog ng pugo. Pork tocino. Okay. ₱240 tocino. Tama na yun. Uy, mustasa. Mustasa ba to? Yeah. Mas mura pa itong pechay. 50 pesos lang mahigit. Mahigit na 50 pesos lang ang isang ganito. Ayan. Makapagkari-kari nga. Ayun. Yung sitaw, oh. 120 pesos yung sitaw, oh. Meron silang fresh ube, oh. Dati walang ganito. Ngayon lang ako nakakita ng fresh ube. 240 pesos ang isang pound. So, ang isang kilo niya, kasi ang isang pound, katumbas siya ng, ang isang kilo katumbas ng 2.2. 2 beses mahigit ng pound. So, doble yung computation ko. Ayan. Ang per pound niya, 240. So, times 2 ko yun, 480. Ang isang kilo mahigit, 500. 500 ang isang kilo ng ube. 500 pesos. Ngayon lang ako nakakita ng fresh ube. Magluto nga ako. 500 pesos ang isang kilo, oh. Yun, no? 500 ang isang kilo ube. Sana hindi ito, bulok sa loob. Pwede kaya ako magtanim ngayong summer nito. Masubukan nga. Makapagtanim nga ng konti dun sa likod. Masarap to. 100, 200 ang isang kilo. Ayan. Per pound kasi to. Yung presyo niyan per pound, 2 pound mahigit ang isang kilo. Kaya yung isang pound, almost 100 siya. So, 200 ang isang kilo nitong kamote na to. Yan mga kabayan, na ganun po ang paliwanag ko. Minsan nagkakamali din naman ako sa computation. Pero ang computation po natin ay lang, $40 per 1 Canadian, 40 pesos per 1 Canadian dollar. Ayan. Pero paminsan-minsan nagkakamali din ako ng computation kasi on the spot yung pagkukomplete ko. Kaya pagpasensyahan nyo na mga kababayan. Ayan yung kamote. Tama na yun. Ayun.
Bean sprout. $130 ang isang kilo. 130 pesos. Makakuha nga. Ito oh. Ano kasi tawag dito? Yung bean sprout, yung sa munggo. Mas mura yung beans kaysa sa sitaw. So beans na lang ang bibilihin ko. Ito 160 oh. Pang kare-kare. Maglulumpia ako ng gulay. Ito mas mura to. Yun nga lang, ano na siya, hindi na siya fresh. Ano to, 130 pesos. Pwede na to. Ito na lang, magdadagdag na lang ako ng konti. 170 pesos ang isang kilo. Ito 170 pesos. Ito na lang. Magkano kayong kangkong? $160 pesos. Tatlo. Uy. $160 pesos yung ampalaya ko, 3 piraso. Ang ganda ng sibuyas nila, magkano kaya? $100 pesos. 120. Ito, sibuyas. 120. Oh. Yung bawang nila, 40 pesos. 35. 35 pesos yung bawang. Kuha na ako ng dalawa. $1 lang. Ito na nga lang, pag 200 pesos. Ayun. Yung munggo nila, 80 pesos. Isang supot ng munggo. Yan, 80 pesos. Yung maglinis ng bangus, oh, mura pero yoko. 130 pesos ang isang kilo ng gabi. 130 pesos ang isang kilo. Ayan. May saluyot sila, oh. Magkano ba yung saluyot? $240 pesos saluyot. Yan, 240 pesos ang isa nito. Ayan, oh, saluyot, fresh na fresh. 240 pesos, isang tali. Ilan lang yung dahon? Ah, yung sigarilyas nila, 240 pesos ang isang supot. 240 pesos, oh. Isang supot ng sigarilyas.
Mahal na sigarilyas, no? 240 pesos itong isang supot. Yung talbos ng kamuti, ang mahal. ₱300, oh. Ilang na siya? 300 pesos itong talbos ng kamuting ito. Ito yung giniling na malagkit. Ito, glutinous rice. Magkano? 80 pesos. Yan, glutinous rice. 80 pesos. Isang supot. Mag-aalay ang ubi ako. Yan, 80 pesos ang isa. Yan, ito, 120 pesos. Kopya. 120 pesos ang isa. $220 ang isang kilo ng mani. Yan. Water na. Bukas naman yan. Water na. 220 pesos. Ayan. Mani. Isang kilo. Tara na. Mamahin na ako. Yung belly. Meron. Ito ba yung pila? Oo. Hindi, pagka natapos na rin yun doon, pwede naman kayo sa... Oo. Wow, malaman-laman. Mambibo to. Pangsigang. Mga... 735 yan. Pare-pareho lang. Sige. Ano ba yung oxtail? Kare-kare? Oxtail? Oo. Ha? Ito yung oxtail? $10 chicken wings. Gusto mo ng oxtail? Cubes. Pangsinigang. Nasa 90. Awa, 22 na yun eh. Dapat $10 siya mo na. 22 na yun eh. Uy, ano mo nga to? Ayan. Sige nga, dalhin mo lang yan. Wala na po, ate. Wala na. Okay, yan na lang. Tsaka yung ano, ay pwede na yan. May lasa na yan. Tsaka atay ng baboy. Buo lang. Yan, isa. Yan. Yung nasa, ito po. Yan. Hindi, buo lang. Buo lang. Kapi slice ng mantis. Hindi. Pang barbecue. Dalawang ganyan. Pwede nyo sa taas ang kunin ko? 224-576-63. O sige, yan na lang. Yeah. Wala na.
Yan. May phone number na ka dito? Loyalty point? Meron na. Maria. Maria Estacio. Series. Thank you. Pati nga pa mamayad. Mga bag kita sa akin. Ano? Meron naman kahon. Ayun, oh. Tsaka meron tayong bag dito. Meron akong dalawa. Isda na lang ang bibilihin natin doon kasi mahal doon ang ano eh. Oh, muli ka na. Bulitan natin. Bukas na natin. Naman na kasi ngitig yan yan. Ating native manok sinalikoy kaya ke. Paluklok ke. Sino na ano? Hmm? Ikaw na. Ikaw na. Ayan. Sinalik mo siopaw. Puri na yan. Ikaw na. Abiyas mo ito. Oh, sige. Asan yung bag? Pala. Teka, po ito mabalbal. Ay, sorry. Baka makalimutan ko pa itong walis tingting. Yun lang yung pinagsadya ko rito eh. Ang dami yung walis tingting. Ko, bigat. Hintayin ko na siya. Bigat. So, ang pinabili namin ay $270. Ay, mabahay. Yan. Yan, yan, oh. Ano ba? Ano? Eh, di, yan. Yung ulam kanyang harap yan. Yung ulam mo. What? Manito na. Agyo na. Mabahayat. Kaya kanawin. O, sige. Okay. Ang pinamili namin ay 278. So, ano siya? 11,000 pesos sa pera natin. Yan, 11,000 pesos. Plano ko bumili lang. Ang plano ko ay bumili lang ng walis tingting. Tapos, ayan, nag-end ako na nag-grocery na. Pag nakakita ko ng mura, bili-bili ko na. Ayan. Walis tingting lang talaga yung bibiling ko. Ngayon, naging grocery na. Ayan. Ay, itong pagkain lagay mo doon. Ay, gusto mo yung kainin chicharon o wag muna? Chicharon? Wag muna? O, sige. Kunin ko tong Ayan. Akalain nyo, walis tingting lang talaga ang plano kong bilhin. Nauwi ako sa lahat ng grocery namin. Yun ang mahirap sa akin pag namimili ako eh. Pag may nakita na akong mura. Kahit hindi ko pa planong bilhin, bibilhin ko na kasi mura na eh. Mag-aantay pa ba akong matagal bago magmura? Baka mamaya hindi na magmura uli. Ayan. Naka-free naman ako ng bag. Ayan. At saka tatlong ba yun? Yung magic sarap ba yun? Yung parang yung sauce na parang toyo. Ayan, yung pinabili namin. So, ang binili namin ngayon ay nagkakahalaga ng 11,000 pesos para sa grocery. Ngayon yung ulam, eto. Iba pa to ha. Itong ulam na to, $59. Almost 60 siya. So, sa pera natin, siya? 2,400 pesos. Ayan. Ano lang siya? Kaunting lechon, kaunting hipon na pinirito,
Tsaka kaunting, mamaya papakita ko na lang sa inyo. Akalain nyo, itong, pero nakalibre ako ng bag, ayan. 2,400 pesos to lutong ulam. So ulam lang namin to ngayong araw na to. Baka umabot pa hanggang bukas. Ganun kamahal. Tapos ngayon, pero mura na silang magbenta, in fairness. Mura na yung ulam nila. Kaya lang talagang pag kinonvert natin sa peso, mahal. So, ang conversion ko pa mga kababayan ay 40 pesos lang kada $1. Ngayon, yung ibang gulay dito, kung nakikita nyo parang 100 ang palit kasi per pound ng presyo nun. Ang pound ho ang 1 kilo may 2.2. So, 2 beses mahigit yung halaga nun sa kilo natin kasi mas marami yung kilo kaysa sa pound. So, 2.2 pound sa 1 kilo. Kaya pag narinig nyo ako nagsasalita, yung 1 kilo ay yung presyo ko equivalent na yung 1 kilo, tapos yung pinapakita kong presyo sa inyo na naka-display per pound lang yun. 2 pound ho maigit ang 1 kilo. Kaya pag nag-convert ako, parang maigit na times 2 siya. Tapos ang conversion po natin 40 pesos lang po kada $1 Canadian dollar. Ngayon paminsan-minsan may nagkakamali ako ng computation kasi ho on the spot ho yung pagko-compute ko. Ayun. So sana nagustuhan nyo yung aking video ngayong araw na to at huwag nyo kalimutang mag-like at subscribe. Bibili pala kami ng bus ticket para dun sa aking bunso. Nagtatrabaho siya ngayon. So tapos na yung school nila. Naka-2 semester na siya sa first year college niya. So hindi muna siya nag-summer class. Ngayon nagpapabili siya ng bus ticket kasi walang maghahatid sundo sa kanya kasi tapos na yung school, diba? So yung sasakyan ginagamit nung anak kong lalaki kasi malayo-layo yung trabaho niya. So pag summer na ganito, lahat yung mga anak ko nagtatrabaho, nagpa-part-time job yung iba. Tapos pagdating ng school season, stop na naman sila. Yung iba naman part-time naman. Pero yung anak ko lalaki, siya, stop muna siya sa magtatrabaho pag school na kasi mahirap yung kurso niya, engineering. Yan, pupunta kami. 7-Eleven to, ganyan na yan. Yan po ang 7-Eleven dito sa Canada. Maraming ganyan dito sa Canada. 7-Eleven. Nagulat ako sa, ayan yung loto. Ang loto dito ay isang Lotto Max, 50 million ngayon. Ayan. So ayan, 50 million ngayon ang grand prize ng Lotto Max. Tapos 2 max million kung makukuha yon. Ngayon, yung 649 naman, 42 million ang price. Tapos 5 million yung classic na parang consolation prize. Alam nyo ba na dito talagang, hindi ko sinasabing peke sa Pilipinas ha, pero dito ho talagang hindi mo ko questionin yung mga nanalo. Talagang pinapakita talaga sila sa camera na ito yung nanalo. Madalas nga dito yung mga nananalo ng loto, yung mga grupo, yung minsan sa isang kumpanya, singil-singilan. Dati ginagawa namin sa kumpanya namin yung pag malaki yung loto, nagsisingil-singilan kami, tapos share, tapos bibili. Tapos marami nang tumamang ganun, yung grupo-grupo, kaya magkakamag-anak. Noong mga 5 years ago nga, Pilipino yung nanalo dito, pamilya sila. Magkakamag-anak, magtsuhin, manugang, biyenan, mag-asawa. So nanalo sila ng pinakamataas na yung panalo. 60 million yata, kung 70 million nung time na yon. Tapos pinaghati-hatian talaga nila. Tapos alam nyo ba na yung isang senior nila doon hindi naman talaga siya bumili. Kumbaga naibili na yung ticket, tapos tinawagan siya na makikishare siya doon sa ticket at magsishare ng ganitong halaga. Tapos sabi niya wala pa nga daw siyang pambayad. Abunuhan muna kita tito, sabi nung bumili ng ticket. Tapos inabunuhan siya, wala pa siyang nababayaran doon sa ticket. Nanalo na siya. Dapat lang, parang utang niya, babayaran pa lang niya. Pero sinama siya sa panalo, in fairness. So nakahati yata siya ng 15 million. Tsuhin yun. Mga Pilipino yung nanalo. So pinapapicture dito yung isang katrabaho ko nga, dating katrabaho ko na nagtatrabaho sa may Boeing. Naman sila, naka 1 million yata sila, hati-hati, may gitna 20 katao sila. May mga Pilipino, mayroong mga puti, halo-halong lahi. So magkakasama sila sa trabaho, pinaghati-hatian nila, parang nakashare ata sila ng $40,000 each kasi ang dami nila may gitna 20 sila sa 1 milyon.
Ayan, ganyan ang 7-Eleven dito. Ayan. So, ayan, binili namin. Magkano to? Hindi ako luto doon. 68 lahat. Mahal din pala. So, ang bus ticket dito, mga $3 to kada isang ano So, itong bus ticket na to, kung di ako nagkakamali, nasa 40, hindi bababa sa $40 to. So, ang pataas. So, ang value nito, 1,600 hanggang 2,000 pesos sa pera natin. 2,000 pesos yan. 1,600 hanggang 2,000 pesos. Estimated lang po yun Pagbabasto ng anak ko, siguro good na to for 2 weeks niya. Kasi gagamit siya ng isa sa papuntang trabaho, isa sa pauwi. So kung 4 na oras lang pala yung shift niya, lugi pa siya sa bus, no? Ayan. Yan, inaabonohan na namin siya dito. Hindi na niya mababayaran sa amin to kahit may sweldo siya na maliit. Kasi naman ang sweldo niya, pa 4 oras lang, part-time. Kasi nga, nagpo-focus siya sa pag-aaral. Kaya yung kita niya maliit lang. So yung mga pamasahe niya, panggas niya, kami na ang nagbabayad mag-asawa. Hinaayaan na namin para may sarili siyang pera. Ngayon, nakakaginhawa rin sa amin yung nagwo-work sila kasi yung mga binibili nilang sapatos, damit, madalas hindi na nila hinihingi sa amin. Sila lang bumibili. Pati yung mga ibang school supplies nila, sila rin ang bumibili. So yun lang, ano na yun, nakakatipid na kami. Hindi na namin sila kailangang ibili. Nagulat talaga ako pagdating ko sa loob Ganun ako yung pag nasa loob na ako ng pamilihan, napapasubo ako. Ang bibilhin ko lang talaga walis tingting at saka lutong ulam. Nung lumabas ako, 5 bag. 5 bag ata, kung 6 na bag yung dala ko, yung kasama na yung kahundon. Ganun karami na pamili ko. Pero in fairness, ang napamili ko 11,000 yung grocery. Yung ulam na luto na may ano yun, may konting lechon, may kaunting pritong hipon, at saka roasted duck. Kalahati lang yun Ano na yun? 2,000 2,400 pesos na yun yung nabili namin ganun ulam. Ganun lang yun. Ang good lang siya siguro for today tsaka tomorrow. Baka nga hindi pa kasya yun sa maghapon para bukas. Tinatamad kasi ako magluto at mag-general cleaning nga ako sa likod at harap ng bahay namin, pati na rin sa loob. Yung tutupiin ko mataas pa sa akin pag pinagsama-sama mo, gabundok na. Lalo pag ganitong nag-overtime ako, kasi kailangan kumita tayo ng extra. Pag nag-overtime ako talaga pagod ako pag tapos na yung overtime. Parang wala na talaga akong time maglinis, magtupi ng damit. Gusto ko matutulog na ako. Ganun. Tapos bumili din pala ako ng yung hilaw na karne, yung atay ng baboy at saka yung oxtail. Oxtail mahal din, no? Ang binayaran ko ₱38. Ang mahal pala nung oxtail mo. $38 pala mali po, $38. So almost 1,600 atay lang ng baboy at kaunting buntot ng baka yung binili namin. Ano na? 1,600 pesos na halos. Nasa 1,500. Tapos naalala ko yung duck po. Yung kalahating duck na grilled duck. Yung parang inihaw siya na itik. Ganon. Kalahati lang yun na hiniwa tapos chop-chop nila. 4 years ago, ano lang yun? $10 lang ho. Ngayon ay $22. May doble. 3 taon lang ang nakakalipas. Ganun na kamahal. Talagang nagulat ako. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Shout out po dun sa mga nag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po sa pag-subscribe. So ayan, tignan natin yung binili kong ulam na nagkakahalaga ng 2,400 pesos. Ayan, dating 400 pesos lang yan. Ngayon, ano na siya? Doble mahigit. 800 na, 900 pesos na. Ganyan lang siya. Yung grilled na duck yan. Ano kasi to? Sugutos yung shrimp. Ito, 280 pesos.
Yung ano, barbecue. Ayan. Tapos, ayan, tignan natin yung mga pinamili namin na ano, na ulam. Ayun, yung lechon. Magkano to? 600 pesos yung lechon na yan. Ganyan lang siya. 600 pesos. Pero mura na yan, in fairness. Ayan. Ito, 280 pesos. Barbecue daw. Meron pa palang isa yung hipon. Ayan. Okay. Pumutok yata yung sauce. Ayan, yung sa hipon. Magkano to? 480 pesos yung hipon. Ayan, ganyan lang siya. Ayan. So, ayan ang pinamili ko na inabot na 2,400 pesos. Ganun lang siya. Plus ito, 400 pesos.